Sa tanggapan ni Assistant Secretary for Legal Affairs Tonesito Umali ng Department of Education, dumulog ang bitag kasamang ina ng estudyanteng na bugbog ng kanyang mga kaklasing bully sa St. James College ng Quezon City. Ikwento mo sa akin the way na ikinuwento ng bata sa inyo, paano siya sinunod? May lookout na dalawa sa may back gate. Tapos may dalawa rin po dun sa may mga bahay-bahay dun sa vacant lot. May humawak po sa kanya. May humawak. Yun na po, sinuntok na po siya. Tinamaan po siya sa mata. Ito nga po yung result. Ganito nga po yun. Okay. Reklamo ng magulang walang ginagawang aksyon ng prinsipal ng eskwelahan. Ito'y matapos pagtulungan bugbugin ng kanyang anak 3 buwan ang nakaraan. I don't want to say that this is a simple case. Hindi po to simple. Sa batas po natin, yung any violence against children, is dapat seryosohin po yan, whether it is committed ng bata rin o ng matanda. Hindi acceptable na wala man lang resolution, na hindi man lang kayo na-inform, and what's even worse apparently nga, dapat at the very least, maipakita ng eskwelahan that they don't tolerate acts like this. Mapapakita yan sa simpleng patawag kayo, o patawag yung mga bata, at yung mga magulang, pinaghaharap, at sasabihin ko ano yung ginagawa. Mukha ho nagkakaroon ng environment na bullying. Dito ho kasi, bully ho to Ayaw na ho pumasok ng anak niya. Natakot na ho Hindi man lang pinatawag ni si Mrs. at yung mga magulang na mag-usap. Kasi mga bata ho yan. Kaya lang school ho, dapat meron hong sanction na ginagawa sa mga estudyante, kabisado ng magulang. Dito ho kasi parang wala Pakay ng bitag ipatawag ng DepEd sa kanilang tanggapan ang pamunuan ng St. James College upang pagpaliwanagin sa kanilang kawalang aksyon. Ano hong magagawa ng DepEd? Especially in the school na parang wala ho silang sistema sa mga insidente tulad ho nito. Ang pwede mong gawin ng DepEd, doon sa isang aspeto sa mga guro is, we will treat it. Siguro, nireklamo nyo na rin yung principal, hindi po ba? So, we could either create a fact-finding committee. Usually, we do that kapag komplikado yung sitwasyon, or we just ask the regional director, pwede namin silang atasan yung aming SDS o yung regional director to make a fact-finding investigation. And then they will make a report to us. And we will act accordingly. Sa umpisa pa lang, dismayado na ang bitag sa sagot ni Asik Umali. I can see the procedure and the way things are. Now you're saying you're gonna do the procedure and it's gonna go to red tape, dadaan dun sa region, dadaan sa ganito, dadaan sa ganyan. By the time na mangyari yan, tapos na, Biyernes Santo na. Mawalang galang lang ho. Gagamitin ho nila yung kahinaan ho ng sistema, yung kabagalan ho, na kasi papatawag niyo pa yung sinasabi ninyong mga superintendent, director, dadaan, magpa-fact-finding. By the time natapos yan, Flores de Mayo na. What you're saying, pinapasa mo roon ang galing na kami rito na you can call them because you're the moral authority and that moral sending sa inyo, tinitingala sila dahil ang lisensya lang nakasalalay sa inyo. And if you're saying pinapasa niyo, what's the use of coming over dito? Wala pa naman kayo. Then we'll take care of business ourselves. Why can't we call them? Why can't we let them come over pagkatapos? Principal, lika nga sandali rito, usap tayo. Maybe this is the neutral ground na dapat pag-usapan sa DepEd. Hindi sa eskwelahan ninyo. Hindi sa ibang lugar. This is it. Pakinggang maigi ang sagot ni Asik Umali. Yung sinasabi po ninyo na kunyari tatawagin para po malaman ka agad. I'm telling you right now, I could make that phone call but not in front of the camera. We will do what needs to be done, Mr. Tulfo, but not in front of the camera. Kasi ang maski akusado po. I understand. You're innocent until proven guilty in the court of law. Is that what you're saying? You are due process. I'm also an investigator. I'm sorry, Asik. I'm telling you, I can call them, but not in front of the camera. So you're going to call them? I'll call them, and we will do our job, not in front of the camera. That's what I'm telling you. And that's why are you doing that? Is it something The right to privacy of a person. privacy? Wala, hindi naman namin na monitor kung ano sinasabi mo sa kanya. Hindi naman natin binabag yung telepono.
That's breaking the right to privacy. If you were to call the telephone and you were talking to somebody and then you're in the performance of your duty being the DepEd or assistant secretary and you're performing the job for the government. Now, these people, ikumukuha ng lisensya sa inyo. Isn't it supposed to be, hindi mo po protektahan yung kabila because may aggrieved party na nandito? Come on, give me a break. You're lawyering. Kapansin-pansin na tila bagang umaaktong tagapagtanggol ng inarereklamong eskwelahan si Asik Umali. Kaya naman nagpasya ng bitag na tapusin na ang pakikipag-usap kay Asik Umali. Walang mapapala ang nagrereklamong ina. What do you mean? I'm lawyering for that? You know what? Thank you so much. Let's go. I just told you. No, thank you. We will do our job. Thank you. Not in front of the Thank you. camera. Thank you. Do your job. Kaya tayo nandito na sa DepEd kasi ito yung kapangyarihan ng institusyon na to na ang lahat na eskwelahan, lalo-lalo na sa mga elementary at high school, nandito yung mga regulations, mga bagay na pagdating sa eskwelahan, pati sa mga guro, at sa mga dapat na ipinatutupad sa loob ng eskwelahan na maprotektuhan ng mga estudyante, hindi lang sa kanilang pag-aaral, kundi yung mga bagay tulad ng mga bullying. Alam natin may guidelines dito. So, pinakita nitong si Umali, sa halip na sabihin na pwede natin ipatawag, pati ba naman niya sa telepono, pinagdamot na kinakailangan daw, hindi pwedeng makuha na hindi naman naririnig kung anong kailangang pakiusap. So, ano mang ginagawa nitong batang Asik na malamang nagpapakita ng gilas dahil nakakasay yung camera, estilo ng bitag dito, pinakikita namin katotohanan. Bumaliktad natin trabaho ng DepEd. Paaralan ay tinatawag na pangalawang tahanan. Isang institusyong nagtuturo ng kaalaman. Tagahubog ng moralidad at karakter ng mga mag-aaral. Subalit, ang bawat paaralan hindi perpekto. May kani-kanilang problema. Napapasukan ng mga estudyanteng tinatawag sa salitang Ingles na bully. Sila yung mga estudyanteng nanduduro, nananakot, nangapi, at nananakit ng kapwa nilang estudyante. Lahat ng eskwelahan, merong magbubuli at magbubuli dyan. So basically, lalo na kung tayo ay nasa mga pribadong eskwelahan, ang mga guidance offices natin ay talagang pinagtitibay dapat ng mga schools eh. There should be a certain program for people or for students na talagang sabihin natin ay naging biktima ng mga bullies. Isang Christian school para sa elementary at high school ang Cornerstone Academy. Pinapahalaga ng kanilang pamantayan at regulasyon sa kanilang eskwelahan. Bilang isang Christian school, napakahalaga po sa amin ang character development. Ibig sabihin po, ang mga bata dito ay hindi lang tinuturuan ng mga academic skills. Tinuturo namin sila na may mga batas, regulasyon na dapat sundin upang mapanatili, maayos, at ang pag-aaral ng mga bata ay hindi maapektuhan. Pinapaalam sa mga magulang ang mga batas, palatuntunan, regulasyon. Pagkatapos po nito, ang mga bata ay amin po din pong sinasabihan, tinuturuan kung ano ang dapat nilang gawin dito sa aming paaralan. Sa mga kasong pambubuli, may sistemang ipinatutupad ang Cornerstone upang huwag humantong na magkasakitan ng mga estudyante. Mga simpleng tulakan, mga simpleng mga parang laro na nagiging dahilan ng sakitan ay pinararating na po namin yan. Base po sa handbook namin, mayroon pong tinatawag na mga incident report na pagka po may nagawa ang isang bata na hindi ayon sa handbook o sa batas ng paaralan, ipinararating kaagad sa mga magulang at pinatatawag. Bago lumaki, nag-uumpisa pa lang, ay pinapaalam na po namin. Malaki daw ang papel ng mga guro at prinsipal ng eskwelahan upang hadlangan ang pambubuli. Ang advisors, sila yung pangalawang magulang Nakikita at napupunan niya kung sino yung merong mga problems, halimbawa sa pag-aaral, sa kanila pong attitude with their classmates. Ang advisor, ang siyang nangunguna pagdating sa pagtingin at pagpuna kung ang kanilang estudyante ay merong manifestation na matapang o sumisigaw o masyadong rowdy, halimbawa sa pila,
At yung pong advisor na yon, sila talaga ang nagbibigay ng mga communications with the parents. At kapag nangyari ang pambubuli ng isang estudyante sa kapwa mag-aaral, Ang role ko bilang guidance counselor, pumapasok lamang po ako kapag nagrekomenda na ang advisor upang kausapin itong bata. Doon po pumapasok yung sistema kung saan kinakailangan bang ipatawag ang parent, kailangan i-remind lang, magbigay ng mga tips, komunikasyon dun sa mga magulang, paano po i-resolve kung meron mang kailangan i-resolve dun sa bata. Way ng pagdidisiplina po namin is yung tinatawag po namin na restorative at saka redemptive, na ang goal namin dun sa batang na-suspend, pagbalik niya ay natutunan niya at hindi po siya magkakaroon po ng mababang self-esteem. Kasi ipinaliwanag namin sa bata na ang reason kung bakit namin ginagawa ito ay dahil gusto namin maging mabuti kang estudyante. Pagbalik mo, gusto namin may natutunan ka. subalit, paano kung ang isang eskwelahan ay patuloy na umiiral ang pambubuli? At paano kung ang pamunuan nito ay pabayang hindi na ipatutupad ang kanilang regulasyon laban sa mga kasong pambubuli sa kapwa estudyante? Palagay ko meron pong factor, yung size, yung population. Sabihin natin yung student-teacher ratio. Mas maraming estudyante, mas maraming aalagaan, mas maraming kailangan tingnan at bigyan ng pansin. Kaya ang nangyayari, hindi na nila basta na pupunaot na bibigyan ng pansin kung yung estudyante nila ay kailangan pala ng counseling. For the administrators, napakahalaga pa rin kung mabibigyan nila ng pansin yung mga merong problema na palagay nilang kailangan talaga ng tulong. Kasi po, mababawasan ang mga incidents ng pagbubuli kung yung mismong mga batang gumagawa noon ay mapapatawag, mapagpapaliwanagan na mali yung kanilang ginagawa. And most of the time po, yung mga batang nangbubuli, sila din ang mga may problema kung bakit nila ginagawa yun. Kung napakalaki ng school, kinakailangan siguro na mas maraming guidance counselor at i-train ang bawat advisor kung paanong mag-spot ng mga bullies at yung mga nabubuli. Kasi pareho pong kailangan nila ng tulong, yung nangbubuli at yung binubuli. Si Paulo, 14 anyos. Tahimik. Madalas na nakaupo sa isang sulok at nakatingin sa malayo. Nagkukulong malimit sa loob ng bahay. Tanging telebisyon na lang ang kanyang libangan. Bihira kung lumabas ng kanilang bahay. Ayaw na po niya makipag-mingle sa ibang bata, especially yung mga nasa school. Nag-iba na po, ayaw na niyang lumabas. Pag inaaya namin siyang punta kahit sa mall, maiwan na lang daw po siya dito sa bahay. And then, hindi na po siya masyadong nagkukwento about school. Ang sinasabi niya lagi is, sana mapabilis na yung school year para at least matapos na. Hindi mo mababasa sa unang tingin si Paulo, pero kapag nag-umpisa na siyang magsalita, dito mo na mararamdaman ang kanyang matinding takot at paghihinagpis. Biktima ng matinding pambubuli si Paulo. Lumabas na po kami, naglakad po kami. Tapos sabi po rin sa akin na tumuloy ka, hindi, tawagin ka namin bakla. Umisigaw na po sila. Suntukan na. Hanggang sa nasuntok po ako ng 2 beses. Dito po may tama po dito sa mata. Matinding trauma at sobrang pagpapahiya ang sinapit ni Paulo matapos siyang pagtulungan ng kanyang mga kaklasing bully sa St. James College, Quezon City. Nahiya talaga po ako. Nahiya? Opo. Halos araw-araw po eh. May nakikita na lang po nila ako sinusuntok-tuntok. Tinutusok ng ballpen sa puwet. Sinisipa-sipa. Ganun po.
nagkakaroon ng talagang sabihin natin ng innate loneliness and emptiness sa loob. At pag nagkaroon at namuo ito, may mga pagkakataon na hindi sila magsasalita tungkol sa mga bagay nito, meron silang mga depression. Pagdating ng 17, 18, eto na. They might enter into a sociopathic behavior. Sa student manual ng St. James College, nakasaad ng panduduro, pananakot, pangapi at pananakit sa kapwa-estudyante. May kaparusahang immediate dismissal or pagpapahinto sa pagpasok sa paaralan at pagbibigay ng bagsak na grado sa nagkasalang estudyante. Wala pa ring aksyong nagawang pamunuan ng St. James College, Quezon City. Sa ipinakita ni DepEd Assistant Secretary Tonesito Umali nang inilapit ng bitag ang kasong ito, ang simpleng reklamo ay naging komplikado na kung tutuusin ay ipatawag lamang ang principal ng St. James College. Ang katuwiran ni DepEd Asek Umali, the right to privacy ng isang eskwelahan kung kaya't hindi pwedeng kunan ng aming kamera kung paano niya patatawagan ang principal ng St. James College. Sa maikling salita, inutil ang DepEd at tanggapan ni Attorney na Asek pa Umali. Personal na tinungo ng bitag ang St. James College sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ang gusto lang namin makausap at ma-interview siya o mapatanong lang para magkaroon tayo ng solusyon. Tinawag na Thank you, ha? Mag-aantay ako. Sige. Ilang minuto lamang ang lumipas, pinapasok na kami sa loob ng campus ng St. James College. Kung walang camera. Halika, misis. Sige, sa labas lang kayo, ha? Halika, samahan mo kami. Sinalubong kami sa labi ng mismong may-ari at Vice President for Academic Affairs ng St. James College na si Mrs. Torres. Marami pa ang mga tahimik na nagdurusang katulad ni Paulo na biktima ng pambubuli. Subalit, hindi maprotektahan ang kanilang eskwelahan. At sa kawalan ng pangil ang Department of Education hinggil sa mga ganitong kaso, tataas pa ang statistika ng mga mag-aaral na biktima ng pambubuli. Dadami pa ang mga eskwelahang bababang sistema at pamantayan. Sila yung pamumugaran ng mga estudyanteng bully. Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG Official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!